Hello. Today, papakita ko sa inyo kung paano magkabit ng extra battery gaya nito sa ating Thunderbox na power station para ma-extend yung capacity niya at mas matagal malobat. Ayaw nang mag-turn on. Basically, kailangan nyo lang ng connector na parang sa NSS. Ito, wala siyang kasamang connector. Kailangan nyo lang gumawa ng cable na merong siguro parang ganito. Pwede nyo ikabit dito. Tapos sa kabilang dulo, yung terminal ring din na kasya sa terminal ng battery nyo. Meron ako dito yung battery cable ng inverter. Ito pwedeng gamitin na pang parallel. So gamitin natin yung battery natin. Positive. Kakabit nyo sa positive. Pag ginagawa nyo to, make sure hindi magdidikit tong dalawang to. Kasi live na to. Kakabit nyo sa positive line ng extra battery. So, positive to positive, negative to negative. Ganun po ang pagparallel. Yan. So, yung capacity ng battery ng power station at yung capacity nito, magdadagdag na. Mas maganda kapag ipaparallel nyo, parehong full para sure na walang inrush ng current na mangyayari between sa cells natin. Like ngayon, possible merong current na dumadaan dyan kasi empty yung battery natin eh. Yan, 0%. Walang load tong power station. Pero kapag titignan siguro natin dito, meron tayong madidetect. Pero mabagal lang. 0.29 lang. Pinoprotektahan ata ng BMS. Kaya ganun. Kasi, tignan nyo, ilagay natin siya sa inrush. Tignan nyo, pagkabit natin, ayun o, may 26 amps na nadidetect. Tapos titigil na siya. Ayan. Makikita nyo eh. Ayun o. Umabot ng 28 tapos naging 0. Kasi nadidetect ng BMS yung inrush ng current sa malaking battery natin papunta sa battery ng power station. Tinitigil ng BMS yun. So bago nyo gagawin yun, make sure na full yung parehong battery para walang inrush ng current na nangyayari. Pwedeng masira yung BMS, pwedeng masira yung cells. I-charge lang muna natin itong power station natin to 100%, pati itong battery, i-fully charge natin and then ikakabit ulit natin mamaya para matesta natin kung anong mangyayari ba kapag may extra battery na siyang nakakabit. Ayan, at fully charged na yung parehong battery. Kabit ko lang ulit. Check natin. Kaya nag-work na. Kaka-charge natin pero may current pa rin tayo nakikita kasi nagbabalance pa rin yung batteries natin kahit kaka-fully charge natin. Most likely mas mababa. Mas mababa yung voltage nito. So tinanggal ko yung isang terminal para ma-check natin yung voltage. Ko-compare natin kasi kapag hindi talaga pantay yung voltage ng pinagpaparallel mo na battery ay makikita mo yun may current na dadaan. Ang voltage ng malaki natin battery ay 13.7. Ang voltage ng power station natin 13.5. May difference sila kaya nagtatry siyang mag-balance para magpareho sila ng voltage. Unti-unti naman yung bababa. Mabilis lang. Ang kadalasang tanong ng iba ay kung masisira ba yung battery natin kapag nag-parallel tayo ng malaking battery. Like eto, around 24 amp hour na battery, tapos kakabitan natin ng 100 amp hour na battery. Ang sinasabi ng iba, madi-discharge daw una itong maliit at masisira siya kasi una siya madi-discharge. Pero kapag ganyan, na nagparallel na magkaiba ang capacity, in perfect condition, dapat ay proportional yung ibibigay niyang current papunta sa load. Kapag nagparallel ka na kasi ng battery, considered as one big battery na yan. So, magiging 124 amp hour na battery na to. At yung ibibigay na current ng malaki ay proportional sa size niya. Like, etong 24 amp hour, 19% siya ng 124 amp hour na battery. At yung malaking battery natin, 80% naman yung ibibigay niya. Ang nagdidikta doon ay yung internal resistance ng battery natin. Kapag mas malaking battery, mas mababa ang internal resistance niya. Kaya kung mas mababa ang internal resistance ng battery, mas malaki yung ibibigay niyang current. Pero, mangyayari yun kung perfect yung condition. Like, tama yung wiring, maayos yung wiring niya. Kung titignan nyo kasi, yung battery natin na mas maliit, mas malapit siya sa load.
Tapos yung papunta sa malaki nating battery, mas malayo siya. So mas maraming wire yung dadaanan niya. May connection pa dito na lahat yan ay nagdadagdag ng resistance. So yung resistance sa malaking battery natin, pwedeng tumaas kasi madaming ang dadaanan yung kuryente na galing sa malaking battery. Kaya kapag iti-test natin yan, most likely mas mataas pa rin to yung ibibigay niyang load, pero hindi natin makikita yung 19% or 20% ay ibibigay ng load nung maliit natin na battery at 80% na current na ibibigay nung malaking battery. I-test natin para makita natin kung proportional nga ba yung ibibigay niyang load. Saksak tayo ng 100 watts na load. Check natin yung current. Binibigay na ating malaking battery 3.7 amps. Yung maliit na battery 3.9. So, mas malaki pa yung binibigay ng maliit na battery. Or halos same sila. 3.8 na yung maliit. At unti-unti nang tumataas yung malaki. Sa ngayon, nag-start tayo na 50-50 yung binibigay nila. So, hintayin lang natin, tignan natin kung saan mag-equalize yung binibigay nilang current. Kakabit ko yung fan. Itatapat natin dito para may airflow naman. Ay, shoot! Ano ba yan? Nag-spark. Spark. Namatay. Nasira na ba yung battery natin? Ayun na nga ba eh. Mas maganda kapag hindi ganito eh. Tingnan natin. Baka nag-protect lang yung BMS. Ayaw nang mag-turn on. So, for me, hindi recommended na gumamit ng ganito. Papalitan natin ng terminal lugs to, hindi alligator clips. Kasi yun nga, habang minumove natin, natanggal siya. Tapos tumama siya sa positive terminal ng battery natin. Ayan no, mayroong marka. Yung malaki natin battery, okay pa. Yung maliit, i-check natin kung mayroong voltage. Wala na. Best case scenario, natulog lang yung BMS. Ang paggising ng BMS, i-charge mo lang yung battery. So, gamit tayo ng power supply. Ayan, nakaset sa 14.8. Dapat 14.6. I-adjust ko lang. Ayan, 14.3 na. And then, turn on natin. Etong flat side ng XT60, yan ang laging positive side. Makita nyo naman kulay red. So, kabit natin yun. Positive doon. And then, tusok lang natin ng sandali. Ayun. Nagising. Let's see kung nagising talaga. Yes, gising na ulit yung battery natin. 13.2. Buti naman. Okay yung BMS na ito ah. May protection. Balik natin sa inverter. Check natin kung magte-turn on pa. Magte-turn on pa. So, okay pa siya. Dapat sana meron silang binigay na wire talaga para madali na lang ikabit, hindi yung gagawa ka pa ng sarili mo. Natamad ako hanapin yung wire stripper. Nasa van ata. Kasi na nag-camping tayo, dinala ko lahat ng mga tools na kailangan in case lang magka-problema. Yung mga tools. Hindi ito yung tamang pang crimp dito eh, pero ginagamit ko, okay naman siya eh. Tibay naman. Pag manipis yung wire, sinufold ko para kumapal, para mas may kapit yung i-crimp. Yan, okay na. Maluwang. Lagyan ng washer. Kapag nagkakabit kayo talaga, kailangan nyo i-double check. Diyan umiinit kapag di masyado maigpit. Okay na. Tuloy na natin ulit. After 6 hours, check natin yung current na dumadaan. Ayan, tumaas na. 8 amps na dito. Tapos sa maliit na battery,
0.26. So, super baba na lang nanggagaling sa maliit na battery natin. Parang 2%, 2.4% na lang imbes na 18%. Ayan na yung sinasabi natin na mag-i-equalize talaga yan. Like, kapag eto malapit na malobat, etong malaki na ang sasalo lahat ng kuryente. I-check natin kung bakit maliit na lang yun nanggagaling sa maliit na battery natin. Ayun, makikita nyo pala dito. 1% na lang yun nakalagay. Ayan, no. Ibig sabihin ba nun, empty na tong battery na to? So, i-check natin yung voltage ng battery natin. Yung maliit na battery, 12.9 volts. Yung malaking battery, 13. So, medyo nauunang bumagsak yung voltage ng maliit na battery. Pero dahil mas mataas yung voltage ng malaking battery natin, siya yung sumasalo sa load. Hindi pa talaga na-empty tong battery natin kasi 12.9 pa siya eh. Pag empty to talaga, 10 volts. 12.9 ay nasa around 20% pa yun. Yun yung sabi ko kanina na kapag yung capacity ng battery na to ay nasa 80 to 20% ay hindi natin makikita dun yung pagiging proportional ng pagbigay nila ng current sa load. Nung tinetest natin kanina, halos pareho sila ng binibigay. Pero ngayon na malapit na sa 20% yung capacity ng maliit na battery, dun mo na makikita na mas magbibigay ng current yung mas malaking battery. At since pinatay natin yung load, ayan, nag-i-start na siyang mag-balance. May 2 amps na papunta sa maliit na battery. Ayan. Patayin natin to. Kasi yung hindi exact 2 amps yung pumupunta sa maliit eh, kasi may fan. Ngayon pinatay natin 1.9 pumupunta sa battery na maliit para mag-balance. Ayan. Itanggalin ko lang yung connection nila. Tinanggal ko lang yung connection sa battery para ma-measure natin yung voltage ulit nung main battery natin. Ayan, 12.9 sa maliit na battery at yung malaking battery 13. So meron siyang 0.1 lang na difference. So ganun ang mangyayari. Unang madi-discharge tong maliit kasi siya yung mas malapit, siya yung mas mababa ang resistance compared dito sa mas mahaba yung wire papunta sa extra battery. Mauuna siyang ma-discharge dahil lang dun sa flat na voltage ng LiFePO4. Pero once umabot na siya sa around 20% na capacity, etong malaking battery naman na ang madi-discharge. Hindi ito madi-discharge up to 0%. Kahit anong discharge mo dito, kahit anong isaksak mo dito, hindi ito madi-discharge to 0%. Hindi siya aabot na 0% to mauuna bago yung malaki. Kasi itatry niya talaga yung i-balance. Kung bumagsak na yung voltage nito, ang sasalo na nung load, yung malaking battery. Itatry natin i-empty talaga tong battery para makita nyo na sa pinakadulo ay halos magiging magkalapit pa rin sila. Possible na mas mauuna siya ng ilang percent kasi siya nga yung malapit. Pero ano lang ba naman yung ilang percent? Hindi mo naman talaga siya, kapag ganitong battery naman, hindi mo dapat talaga i-discharge up to 0% talaga. So kung i-discharge mo siya up to 10% siguro, kayang-kayang humabol ng malaki yun. And kahit naman i-discharge mo to 0%, hindi naman masisira to eh. Kahit na mauna siya, hindi siya aabot sa 0% talaga na to the point na masisira siya. Kasi sasaluhin yun na malaki. Paulit-ulit ko na lang sinasabi. Kasi madami pa rin nagsasabi na masisira yung maliit na battery kapag pinaralel mo sa malaki. Ewan ko. Matagal ko nang trinay, wala pa ako nasisirang battery. Before natin ituloy yung pag-discharge, ay tignan natin kung ano mangyayari kapag i-charge natin siya. Tapos na ba siya mag-balance? Meron pa rin tayong 1.6 amps. Kapag positive yung nakikita nyo dito sa clamp natin, siya yung nagbibigay ng current palabas sa kanya. Kapag negative, papasok. Ibig sabihin nagcha-charge siya. Ayan. Kapag nag-charge tayo, ano mangyayari? Check natin. Kulay red, nagcha-charge na siya. Wala nang nilalabas yung malaking battery. Nag-negative pa nga eh, kasi may pumupunta sa kanyang 0.05 amps. Sa maliit na battery, syempre dahil mas mababa yung voltage nito, ito uunahin niyang i-charge. Hindi natin makita dito kasi nasa kabila. Ito manipis na wire, yung charging na linya. Ayan, 3.6 amps papunta
sa battery. Once na mataas na yung voltage na itong maliit na battery, itatry niya na rin i-charge yung mas malaki nating battery. So, ganun din ang mangyayari sa charging. Most likely, mauuna itong mapuno dahil nga sa mas mataas resistance ng malaking battery dahil mas malayo yung wiring niya. Kaya mangyayari, kapag around 80% na yung capacity nito, dun naman magra-ramp up yung pag-charge dito sa malaking battery. Wag muna natin siyang i-charge. Ituloy lang natin yung pag-discharge natin para lang makita talaga natin na magkalapit lang sila madi-discharge. Yes, mauuna talagang mabawasan itong maliit, pero for me, napaka liit lang nung effect nung mauunang mag-discharge to kung madi-discharge din naman yung malaki. Tapos yung nakikita nyo palang percentage dito, ayan, 1%. Kapag may nakaparalel kayong battery, ay hindi na talaga magiging accurate yung display na makikita nyo dito, yung percentage. At since Life P04 to, hindi naman na talaga magiging accurate yon to start with. Kasi kung titignan natin yung voltage, 13 volts ay hindi 1%. Hindi talaga 1% yan. Unless, etong display natin ay nagbibilang ng current na lumalabas. Meron siyang coulomb meter. Binibilang niya talaga kung ilang amp hour yung lumalabas. Kaya 1% na yung nakalagay kasi nabilang niya na yung total na capacity ng battery. Like, eto, nakuha niya na yung 307 watt hours. Yun yung total na capacity ng battery. Pwede nating tignan yan. I-fully discharge natin and then charge ulit natin. Tapos, habang nagdi-discharge tayo, baka mas maging accurate na yung nakalagay dito. Kasi, kung nagre-rely lang to sa voltage, nakikita niya naman na 13 volts to. Hindi yan 1%. So baka hindi lang siya nagre-rely sa voltage, baka binibilang niya talaga yung current na lumalabas. So yun ang pwede natin gawin. So right now, i-discharge natin hanggang 0% yung dalawang battery, which is medyo matagal. Dagdagan pa natin ang load para medyo bumilis. And babalik tayo kapag malapit nang ma-empty yung batteries natin. Para makita nyo na hindi totoo yung sinasabi nila na unang madi-discharge tong maliit na battery. Like sasabihin nilang empty na to, hindi pa empty to. Imposible mangyari yun kasi laging magiging magkalapit siya ang voltage ng dalawang battery na yan kasi nakaparallel sila eh. So imposible mangyari na 10 volts to tapos 13 volts pa to kasi 10 volts ang totoong empty ng Life P04 battery. Imposibleng maging ganun kalaki yung difference ng magkaparallel na battery. Pwede silang maging magkalayo ng ilang 100 to 300 millivolts pero yung 1 to 2 volts imposible mangyari yun. So imposible na unang ma-empty talaga yung maliit. After 3 hours ay 16% na lang yung extra battery, so medyo malapit na malobat. Check natin yung current, 13.8. Medyo mas mataas kasi mas marami ako nakasaksak ngayon. Tapos 0.2 lang. Ayan. So majority pa rin ng power nanggagaling sa malaking battery. Bawasan lang muna natin para tumigil yung fan. Check natin voltages ng battery. Yung maliit na battery, 12 volts pa rin. 12 volts. Yung malaking battery, 12.24. So, around 0.24 yung difference nila. Again, sa 12 volts, hindi pa yan 0%. So, wag nyong titignan yung nakalagay dito na 0%. Hindi ibig sabihin, nakalagay 0% ay 0% na tong battery na maliit dito. Hindi. I think mali nga kasi yung nakadisplay doon. Sa 12 volts siguro, tingin tayo ng graph. According dito sa nakita natin, 12 volts, 10%. While dito, ang nakalagay dito, 16%. So, magkalapit pa rin. I mean, 6% yung difference. So, totoong nauuna nga na madi-discharge yung maliit, pero hindi siya talaga completely mauuna na 0% na to at ito ay mataas pa. Magiging magkalapit yan. Lalo kapag naglalayo yung voltage nila, lalong mas dadami yung lalabas ng malaking battery. Medyo mabilis nang bumabagsak yung voltage natin. 14% na dito. Diyan na kasi nag-start talagang bumagsak yung voltage ng battery. So, i-monitor lang natin. 11.9 na. Ayan. Mabilis na yan bababa. Ngayon pag-usapan natin yung sinasabi ng iba na hindi daw maganda kapag nagparallel ka ng ganito. Kasi ang mangyayari daw, i-charge daw yung maliit ng malaking battery.
which is understandable naman. Mangyayari nga talaga siya kasi itatry niyang i-balance. Dahil hindi perfect yung pagkakawire natin, mauuna nga talaga tong ma-discharge. And kung minsan kapag nauna siyang ma-discharge at binawasan natin yung load, kapag mataas ang load natin, balik natin to. Ayan, tapos i-check natin to. Check natin yung current, 11.9 amps sa maliit, 1.7. Ngayon, yung sinasabi nila na i-charge ng malaking battery yung maliit ay mangyayari lang kapag tinanggalan mo ng load. Kasi ang nangyayari dyan, kapag may load yung battery, bumabagsak yung voltage ng battery mo. Yung tinatawag nilang voltage sag. Kasi kapag naglagay ka ng load, bababa talaga konti yung voltage niya. Habang nagdi-discharge tayo, tinatry niyan mag-equalize. Gagawin niya yun sa pagbigay ng current niya. So, kung mas mababa ang voltage nito, tataasan nito yung pagbigay niya ng current papunta sa load para mag-try silang mag-equalize. Kasi nga, kapag mas maraming current yung nilalabas nito, mas bababa yung voltage niya. Ngayon, kapag tinanggalan natin ng load, ang mangyayari, tataas ng konti yung voltage ng mga yan. Since mas maliit to, malaki yung possibility na konting voltage lang yung itataas niya pabalik. Etong malaking battery, mas malaki yung chance niya na mas magstay pa, mas mataas yung voltage niya. Kasi mas malaki nga siya. So, ang mangyayari niyan, pag titignan natin yung current na lumalabas, 9 amps. Makikita nyo, negative 0.6. Kasi, ang ginagawa na niya ngayon, etong malaking battery, charge niya na yung maliit na battery para mag-balance sila. So, yun yung sinasabi ng iba na hindi maganda kasi parang i-charge siya ng battery. Which is, totoo naman, pero mangyayari lang yan kapag underload, binawasan mo yung load niya. So, mag-iiba na yung voltage nito at magta-try na siyang mag-balance. So, itatry niyang i-balance, i-charge niya. Pero, for me, anong masama kung charge mo yung battery? Hindi ba charge din naman natin ang power station? Ang point ng iba ay mas tataas agad yung total cycles nito. Hindi mo talaga maiiwasan sa setup na ganito kasi hindi nga equal yung wiring natin. Kahit maliit ang ilagay mo na battery dito, kahit pareho sila ng capacity, mangyayari yung nakikita natin ngayon kasi nga magkaiba sila ng resistance dahil sa wiring natin. Dahil naka-wire siya palabas, mas madaming resistance. So kahit parehong 24 amp hour ang ilalagay mo na battery dito, yung nakikita natin na imbalance sa pag-discharge ay mangyayari talaga. Hindi natin maiiwasan yun kasi nga sa wirings. Yung ginawa natin video na sinasabi natin proportional lagi yung pag-discharge, depende sa size ng battery, ay applicable kung perfect yung wiring mo. Once na hindi perfect yung wiring mo, hindi sila balance sa pagkakawire, dun nalilitaw yung ganito na issue. Pero nakakasira ba talaga sa battery natin yun? Siguro, if ang gagawin mo ay partial discharge lang, like yung kanina na 12 volts to, tapos medyo mas mataas pa ng voltage to, yun, pwede sigurong makita mo yung difference talaga sa total cycles. Dahil, mas magagamit nga yung maliit. Pero kung ang gagawin mo ay fully discharged to 0, and then fully charged to 100, na continuous lang naman ang load mo, yung total cycles nila, magpapantay pa rin yan. Or at least close. Kasi pareho din sila madi-discharge. Ayun, 4% na lang. Tignan natin yung voltage. 11.54. Sa malaking battery, 11.7. So, consistent na nauna ng 0.2 yung maliit na battery. Ayan, 2% na lang. 11.5. 11.6. See? Hindi naman magkalayo yung voltage nila. So, nauna ang ma-discharge tong maliit, pero hahabol din yung malaki. Pwede na nating tapusin yung pag-discharge natin kasi almost 0% na nakalagay. Yan na lang din ang mangyayari hanggang 10 volts eh. Magkasunod lang talaga sila. So, masasabi nyo ba na unang na-discharge talaga yung maliit? Technically, nauna siyang na-discharge pero humabol yung malaki. So, kapag i-discharge mo na talaga up to empty, magsasabay yan. So, I don't think makakasira ng battery yung ganun na setup. So, yung nire-recommend nila na pareho lang din daw dapat dito yung i-parallel. Ewan ko kung ano magiging advantage nun kasi
hindi nga perfect yung wiring natin. So, mangyayari yung nakikita nyo ngayon kahit na same ng capacity yung ipaparallel nyo. Mas mabilis nga lang makakahabol yung extra battery mo kung maliit, kasi nga maliit lang siya. Pero nandun pa rin yung effect na mauunang ma-discharge yung internal battery kasi mas malapit siya sa load. So papatayin na natin yung load natin. Tanggalin lang natin yung battery ng mabilis para makita natin yung difference ng voltage. Nagbabalance na yan ngayon. 11.34 volts. Tapos yung extra battery natin 11.52. Kanina 11.49 yan. So tumaas na. 11.5 versus 11.3. So yun talaga 0.2 yung difference nila. Tapos pag i-charge siya, ang kadalasang tanong ay kung ma-charge din ba yung nakakabit na extra battery. Yes po, ma-charge yan. Parang discharge din yan, pabaliktad lang. Pupunta yung charge dito, mahahati, dadaan dito, papunta dito. So, i-measure natin yung total. 3.6 yung total na charging power natin, 3.6 amps. Tapos, yung pupunta sa malaki, 2 amps. 2 amps yan, makikita mo rin dito. Ayan, 2. So, para pumupunta dito ay 1.6 tapos 2 amps yung pumupunta sa malaking battery. So, mas malaki yung nakukuha ng malaking battery kasi nga malaki siya. Ang sinasabi din ng iba, since mas maliit to, mas mauuna siya mapuno. Hindi po, magsasabay lang din silang mapuno. Mauuna siguro siya ng konti, pero hindi po nakakasira ng battery yun. Yung nauuna siya ng konti na ma-discharge, mauuna siya ng konti na mapuno. Kung ano yung nakita natin sa pag-discharge, yun din na makikita natin sa pag-charge. Maghihintayan yan kapag nandun na sila sa 80%. Pag akyat natin ng 20% na capacity, makikita natin yung hindi pantay or hindi proportional na pag-charge. Pero pag umabot na tayo sa 80%, dun na sila maghahabulan or mag-i-equalize. So yung iba, nire-recommend na pareho lang yung capacity na ipaparallel nyo, which is I think hindi beneficial sa inyo. For me, pwede kayo magkabit ng malaking battery dito, like 100 amp hour, kasi mas magagamit nyo ng mas matagal yung power station nyo. Hindi naman nakakasira na mauuna ng konting-konti lang yung pag-charge at discharge sa internal battery niya kaysa sa external battery. Hindi naman siya talaga makakasira. Mataas na yung total cycles ng LiFePO4 para isipin nyo na unang masisira yung internal battery dahil kinabitan nyo ng malaking battery sa labas. I think mas beneficial sa inyo na malaking battery ang gamitin nyo para mas magamit nyo ng mas matagal yung power station. Basta make sure na kapag pinarallel nyo ay fully charged yung parehong battery para hindi nyo mga kikita yung nangyari before na nagsha-shutdown yung BMS nito kasi tinatry i-charge nung malaking battery yung maliit na battery. Once na naiparallel nyo na sila from full charge, kahit gamitin nyo siya, hindi na mangyayari ulit yung ganun na natitrip niya yung overcurrent protection nito kasi hindi naman magkakalayo yung voltage nila para mag-cause ulit siya ng in-rush ng current sa maliit na battery. Hindi na mangyayari yun. 100% na yun nakalagay sa battery natin. Check na natin yung voltages ng cells. 13.9, 13.5. So, naunang napuno yung maliit. 9 amps. So, halos lahat pumunta sa kanya. Ayan. So, naunang napuno yung maliit. And then, yung malaki naman ang sumunod. Kanina, nung chinek natin yung voltages ng cells, kaya mas mataas pala yung nakuha natin na reading dito. Kasi dito ko chinek, connected yan sa charger. So, mataas talaga makukuha. Pero after natin tanggalin yung charger, ayan, magkalapit lang sila. Ang gusto pala nating malaman, kaya natin finally charge. Ayan, 99% na yung nakalagay. Lalagyan ulit natin ng load at titignan natin ulit agad kung magzi 0% siya or makakalibrate na to. Ayan, may nakasaksak ng mga load. After 1 hour, check natin. 12.9 na ulit. So, nauna na naman siyang na-discharge. Big battery, 13 pa.
at yung display nakalagay na 19%. So nagre-rely lang sa voltage yung display at definitely hindi 20% kasi 20% na lang yung nakalagay. 19% na lang ngayon. So pag nag-parallel kayo ng battery, hindi nyo pwedeng pagbasehan yung display na percentage ng battery kasi hindi siya accurate. Bago natin tapusin yung video ay mamili na tayo ng mananalo dito sa power station na to. Dun sa comment section, may isang nag-comment doon na marami sa inyo nagsabi na sa kanya na lang daw natin ibigay. So, ang gagawin natin, bibigay na lang natin sa kanya tong isang Thunderbox na power station kasi mas malaki to, mas madami yung capacity ng battery at yun ang ipapadala natin sa kanya. So, bibigyan na natin siya nun at ipaparaffle pa rin natin etong isa. So, tingnan natin kung sino mananalo. Mamimili tayo sa comment section randomly. Setup ko lang yung pagpili natin. So eto na, nilagay natin yung link ng ating YouTube video. Meron tayong 303 na comments. Mamimili na tayo kung sino mananalo. Eto, si Neo Junior Deo Caresa. Ang sabi niya ay need namin to sir, lagi walang kuryente sa street namin, lagi may pumuputok na transformer, naka-work from home kami at need ng anak namin for school. Ayan po, yung nanalo po ay i-message nyo po ako sa Facebook para mabigyan ko kayo ng instruction kung paano nyo i-claim yung power station. So ayan po, pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!